kaya nagkaganyan ang ating kapaligiran. Undanon o pulunganon nga mensahe, siya mao ang atong keynote speaker karong adlaw gikan sa atong City Mayor's Office. Ang maabdik dali pasampit masaligan nga amahan, your one and only, my one and only, our one and only beloved City Mayor, the Superman Mayor atong sugaton sa Nasibang Pagma, Honorable Frederick W. Siao. Salamat sa atong MC, Engineer Marlon Orong, sa imong mainiton nga introduction karong butaga. Siyempre, dili ta makasugod kung dili nato i-acknowledge ang mga dignitaries, mga kauban nato nga nadini sa gitawag nato stage dinhi sa atong plaza. Unang-una sa atong FTLO Region 2 Chairman, President FEW, walilain atong kuya sa usa sa mga kuya nato sa Philippine Eagles, si Mr. Gerardo Clet o Jerry Clet. Atong Executive Vice President, si Attorney Nilo Ratilla. Ang atong chairman sa komitiba sa labor sa Guniang Panglungsod, walay lain, iyang ginikanunay, si Attorney Bong Abragan. Hindi na ako kason. Dayon ang atong mga partner ikan sa Dole nga mo'y nagrepresentar kang Mang Criste Perfecto. Ato i-acknowledge unang-una ang mo'y nag-proxy kaniya dinhi nga mo'y nag-deliver sa speech, si Ma'am Ann Maunti. Dayon ato i-acknowledge po ang akong kauban kagahapon. Ang kauban mi dito sa slaughterhouse kaya nag-release nito nga murag tabang sa itong mga farmers. Walay lain ang atong amigo gikan sa Dole, si Nathan, Joseph Nathan Pabriga. Ang atong mga lain presidente, the list of presidents, akong unang tawag si Reynaldo Padayag, gikan sa Dr. Uy Employees Association, si Oliver Tagorda gikan sa Holcim Philippines, si Flynn Ray Ariola gikan gapon sa Holcim Lugay, dayon si Hector Villena gikan sa Iligan Cement, Republic Cement. Iligan Cement workers gapon ang ngalan niya gigamit. So si Domingo Herodias nagapon sa union sa Iligan Cement. Si John Erlin ng Iligan Light Association of Workers. Si Elizabeth Jaime sa MLBC Workers Union. Si Mark Christian Diao ikan sa Mabuhay Vinyl. Dahil si Marlon, presidente ikan sa New Tech Pub Workers Union. Junard Ramos, ikan niya po sa New Tech. Dayon si Janina Peron Bernardo, may nagrepresentar sa partidong Manggagawa. Wala akong kita niya. Anara na ito diyan. Dayon si Ma'am Delia ang atong union president sa Iligan City Government
Employees Union. Ato po i-acknowledge si Ma'am Sally Balase, akong tapat, gikan sa Iligan City, gikan sa Mercy Hospital. Ang atong People's Council na bag-o lang yun, na nabuo, na mo'y nagrepresentar no, sa katingog sa mga lain-laing association o civil organization, mga lain-laing sektor sa konseho, pinanguluhan ni Abel Moya, pero I believe medyo wala to sila karon kay pag-oras sila nag-culminate sa ilang activity kagahapon. Dahil natong i-acknowledge ang tanang mga membro no, sa FDLO din sa Syudad sa Iligan, ang atong mga kapulisan na may nagbantay, dili basta-basta itong mga pulis niya, kung tanaw ninyo sa iyo, mga sexy kayo. Pagka na po sila, sa atong panagtapok karong adlaw, sa paghandom sa ika-138 International Labor Day o ika-122 Labor Day sa Bagong Pilipinas. Kaya ako na-receive the text gikan sa dole kaginiya 122nd Labor Day. Natingala ko kanay 138. Sa Chicago. Meaning ang International Labor Day ika-138 na 1886. So nga na naging kadugay, no? Nga International Labor Day. Akong ipabot ang akong mainiton na pagtimbaya sa matag usa kaninyo karong adlaw atong hatagan o pasidungog ang kagugi, ang dedikasyon o kalig-on sa atong mamumuo o labor force diin ang ilang mga paningkamot may nahimong backbone o dugukan sa atong pag-uswag o kalambuan. Karong adlaw ato sa pamalandungon ang atong journey o panaw nga magkauban padulong sa asa tag karon. Sulod sa mga nilabayng katuigan, ang Iligan nagpabilin nga stagnant. Adunay gamay nga mga puhunan ug limitado ang mga oportunidad alang sa pagtubo. Pero sa kakaron, sa ilawom sa ating sa among administrasyon, tinuod niya kay facts yun eh. Isugdan nato ang isang ka-transformation journey aron mabag-o ang dula o dagan sa Iligan. Isip usa ka negosyante, akong nasabtan ang kamahinungdanon sa paghimo usa ka palibot nga makaayo sa negosyo o entrepreneurship. Usa sa atong mahinungdanong tumong mao paghatag og dugang kahigayunan sa mga Iligano niining mga natad. Mapasigabuhon kung ipaibalo nga sa tuig 2024 pa lang binilyon na ka pesos ang mamuhunan sa mga negosyo dinhi sa Iligan nga nagtimaan sa dakong kausaban sa atong ekonomiya. Usa sa mga strategies na atong gigamit no ang paghatag og mga incentives sa mga negosyante aron madali sila nga mamuhunan sa atong syudad. Pinagi sa pagtanyag niini ng mga insentibo, we have successfully attracted investors and encouraged the growth of local businesses. Kaninga words ako ning ibaro sa NEDA. Kaninga words di kani sa NEDA sa atong Regional Development Council. Kaninga mga facts, kaninga mga figures gikan gini sa atong sa council ug gihatag kanato.
no, na-amaze ang Regional Development Council sa growth sa Iligan. Actually, sa growth sa Iligan, na-impress sila kaya nagdungan-dungan ang mga investor sama sa SM, sama sa KCC Malls nga mo open. Wala sila gadaong nga inganan yung kalalom, no, ang inganan din medyo kadako sa opportunities sa Iligan nga wala makita sa Regional Development Council. Ubos sa tema nga job security, decent wages and affordable prices, not political and economic, charter change, atong ipamatud-an pag-usab ang atong pasalig sa pagsiguro nga ang matag trabante sa Iligan City tratohon uban ang dignidad o pagtahon nga angay kanila. Kini nga mga baruganan dili lamang mapulong sa papel, they are our guiding principles that shape our city's identity and define our collective vision for a better future. Isip inyong mayor o chairman sa Iligan City Tripartite Industrial Peace Council, I am deeply committed to upholding the principles and safeguarding the rights of our workers. I firmly believe nga ang kasiguruhan sa trabaho, patas ka sweldo o barato nga presyo, dili lamang mga pribilehiyo apan sukaran nga mga katungod nga kinahanglan panalipdan sa tanan nga panahon. Usa kini kasaan nga akong gihimo sa matag usa kaninyo. Usa kasaan nga mobarog sa inyong kiliran o makikaway alang sa unsay matarong. Subay nini tugutin ko sa pagklaro sa pipila ka mga isyu o pagtulid sa sayop nga impormasyon nga naglibot sa atong syudad sulod sa atong administrasyon. Nangutana kay kuani nila kang Jerry o kang Nilo, unsa mangiangay na kung isulti ni tubangan, ingana mo na ilang advice nga tubagan ang mga isyu kay kanimong mga nasa mga atong mga factories usahay wala sila kay baluod sa gitinuod, no? What's happening sa Iligan? Igoras lang minaw sa radyo, buntag sa iyo, pero I tell you, ang radyo dili ka na absolute truth. Tungod kay ang radyo na ay mga binayran, no? Nabuhi tungod sa politika. No wonder kung unsa ilang ipangsulti o gipagot tungod na sa kolor sa violet. No, dili na tungod sa ilang iparugan ug unsa gitinuod nga ilang nakita. Dili tungod kay businessman ko, ako na lang po inegosyo ang tubig. Ako ni Claron. No, kinanglan namin ni si Kuya Jerry Clet karon sa Iligan City Water Works System. Naman yun si Engineer Jimmy Sato, na kagapon lang akong ipirmahan ang imong pagka-acting, no? Acting city ICWS Department Head. Ako isulting kaninyo tanan. Now, ang atong system, although ingon tag working, pero tungod sa kanugay, no, sa atong sistema, daghaning gyud kayo yung mga non-revenue water. No? Non-revenue water means daghay mga leakages, daghay problema coupled with mga
kanang mga iuntag kanang mga illegally tap nga water na pwede pong daghana, I should say mas daghan pa siguro illegal nga nakatap kaysa to mga saktong nagbayad. Tungod sa ingani nga problema, mao kanang wala tayong choice, no? We cannot spend so much, let's say for 500 million, 1 billion pesos, na ato na lang isugal nga wala yung tay klaro nga foundation. No, talking about ICWS. That's why hinahinay gikan karon, kahinay-hinay na may pangita o mga saktong mga personahe nga mutabang kanato dinak sa Iligan City Work System. Kay balo ang mga regular nato diya, labaw nato mga management, mga staff nga unsa gyud tinuod sistema, unsa gyud tinuod diha. No, palihog ko Department Head Jimmy Sato. Palihog ko kung nakay makita nga sayo, ayaw dugay-dugaya, ayaw tagua, ayaw lang i-reprimand, palihog ko ipagawas sa publiko. Unsay mga sayop, unsay ilang mga gibuhat, unsay ilang gikawat, o unsay ilang gipambaligya. Dili nato na pwede pasagdan. No? Regular employees na magbinuang. Insulto ka na sa management, sa inyuha mismo. No? Iagi na ito saktong reklamo. Iagi na ito proseso. Pero dili na ito pwede nga ato lang silang murag pikpikan sa likod. Kay tendency niya na ilan ang balik-balikon o ilan nga po ng buhaton. Ang mga illegal tap na mga connections, kinsa may nagpakana o kinsa may nagpaluyo ni anak, sila magyapon, di ba? So ano, dili man nato sila direktahon, padlungon o tagaan due process ka na maka-explain sila bayo. O kinahanglan na strong atong management. That's why we have no reason na wala tayo rason, wala tayo mabuhat, matuonsik, itawag na ito maminaw tang mga proposals. That's why, for example, kagahapon, dito mi sa Ethnic Center, among ipahigayon ang consultation meeting with the LUWA. Ang LUWA kagahapon, naminaw ta kung unsay advantages, kung unsay mga disadvantages no, kung natay LUWA, kung natay water district sa Iligan. Matod pa sa mga kauban nato, mga kasilinganan nato, mga water district, ang ingon nila, ang diferensya daw kuna sa LUWA o sa atong kaugalingong water system, kung gusto kang serbisyo, dito ka sa LUWA, kung gusto ka mo kita, inyong i-maintain ang inyong system. Ngunit akong pangutana, kaya ba nato sa karon immediately na ma-fix natong problema within the short 3-year term sa usa ka mayor? Or kinanglan pa na siya o dugay nga proseso? And I believe na kaning proseso dili ni siya nga nakadali. So, atong unang-una na nag-propose ang kaning Manila Waters, wala takabot sa negotiation nga punto tungod kay i-reject o wala aksyones sa kuniyang panglungsod. Moto'y atong purpose nga nangayo o kanang no objection para natay negotiation. No objection ba to? No objection ba to? Unsolicited proposal, acceptance, para maka-negotiate. Apan wala tayong matagayang tsansa, so wala mapadayon ang negotiation. Gusto na kung mapadayon ang negotiation para makita po na itong pilay presyo ang resulta sa atong negotiation, no? Pero wala man kana nitabo, so another
kaning option is siyempre ang water atong klaron, ang tubig walay exclusivity. Walay exclusivity of franchise ang tubig. Bisag kinsa pwede mo sulod, igo ra mangayo og no objection gikan sa Guniang Panglusod. Unang nangayo og no objection kaning franchise mao kana ang Mindanao Water Co-op. Mindanao Water Co-op o ang ilang commercial name Hanabana, no? Itagaan sa Guniang Panglusod, nagsugod na sila karon dito sa Barangay Abuno. Secondly, ang JE Hydro mao po'y nag-submit, nag-request of no objection, itagaan po sa Guniang Panglusod para naay opportunity ang lain-lain lugar din sa Iligan nga magkatubig. Pero dili ni siya pong sanay. Atong klaron kaning water system walay pong sanay. Naay katungod ang mga consumer, ang mga konsumante nga mopili kinsa mo supply nilang tubig. So, by the way, tagaan po na mo idea gamay na kaning mga water provider di po na sila mo sulod og area na naang ICWS. Labaw na abunda ang atong supply. Siguro na sila yung mga areas na ilang itumbok na wala kay services. Walay serbisyo sa ICWS nga moabot ditong dapitan. So, ato ning i-weigh in ang options para po nga maka-decision, no? Ang tao na mo decide kung sa ilang gustong itabo sa kung kinsa mo supply kanila o tubig. So by the way, katong luwa kagapon, wala pa to ma-decision no? Wala pa gito siya ma-decision Ato lang ulaton ang membro sa katong usa ka technical working group nga mohatag og advice kanako karong Biyernes natin meeting alas 2 sa hapon. So, napoy laing issue na gusto kong padunggan ni attorney. Ngano kuno daw wala tiwasa ang Palao Market. Ngano daw wala tiwasa ang Palao Market. Actually, ang contractor nagsubmit na o nangayo na sa ilang full payment kay kuno humana ang trabaho. Upon checking sa project implementing unit o sa labaw na sa City Engineer's Office, nakita nila nga daghang mga provisions, daghang mga kaning mga parte sa overall project nga wala gyud matuman o wala mahatag ang sakto nga mga specs. Mao nang naay kaso nga atong i-file sa SIA nga gitubag sa SIA para madesisyonan kung unsa gyud ang final, no? Final kung kinsa gyud sakto ang city ba nga mao'y mudawat sa proyekto o ang contractor nga mo'y supposed to be mo implement sa insakto. As a mayor, as your mayor, nakita yun ako mismo kung base po sa mga guidelines o kaning mga suggestion gikan sa PIU na alkanse yun ang atong gobyerno kung ato nang dawaton as is where is. So we are now waiting for the decision, but we have an option na ipadayon ang proyekto. And for the information of everyone, ang POW o kaning program of works sa continuation sa market na humana sa atong City Engineer's Office. O nanatay na identify nga posibleng mahimong contractor nato dinhi, no? Muy motiwas sa proyekto. Under negotiation, wala pa yung finality, pero hopefully, musugod sila sa presyo, no? Sa
program of works nga gipagawas gikan sa City Engineer's Office. Mao kana mga tubag ngano atong karon wala patiwasa. Ako lang yung klaron nga ang intention is tiwason yun kay we don't want ang project sa gobyerno mahimong isa ka white elephant. Pero klaro lang nato nga dili ta mo dawat o mga substandard nga mga proyekto na basta-basta lang ato lang permahon before verifying o kinahanglan ma-check o tarong. Nakakwarta ko sa street lights. Kinsay gasulti. Kinsay nagsulti, nakakwarta ko sa street lights ka project sa contractor. Unang-una, pwede na ito ba ma-challenge kung kinsa na siya ang nagsulti? Kung politika ang nasun, yung anong ilan ang i-issue, I think, kabalo na ta kung sa'y background, kung sa'y tumong. No? Kung naamang gani ebidensya, I suggest, kung naamang gani mo reklamo, mo file o kaso, no, mo reklamo para matubag sa kinsa man gani ang angay mo tubag. Mao kana usay kanimo kung naatas politika masiunsa nato mga kalihokan unsa ato mga lihok na ginay mo criticize, na ginay mo buhat og mga issue kabahin sa mga kanang mga kalihokan nato, no, ato labaw na ato mga paningkamot na mapa-improve nato ang iligan. So napalain ibiyaan ko na ako ang coastal bypass road o gitiwas karon sa bagong congressman. Akong klarohon na kana siya usa ka national project. Ang gakupot o nag-decide kung pilay pondo ibutang diha depende na sa negotiation sa properties nga asa iagi na ang desisyon na ang DPWH. No, wala ka na sa congressman, wala ka na sa mayor, kung kinsa man kani mo decide, but ang DPWH. Dili wala i-share o wala ipadaplin, wala ipasagdan, apan hinay-hinay ka na kay di man na siya mong pwedeng i-one time. No, kani mga proyekto nga pang-gobyerno tungod sa kadako, tungod sa binilyon ang budget, dili ka na siya mabuhat sa usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig. I tell you, antod karon makita nato asa dapit ang coastal road, di ba? Napagyapon sa Tibanga. Wa pagyapon kayo mo advance, no? In fairness lang, dili nato ma-blame ang congressman. Kung naman gani mga dilatar, mga pag-implementar kay kanisya gabase sa DPWH, so sa ang ilang gabase sa budget, but at the same time sa mga legworking na angay buhaton sa ground na ma-sure na nga walay mo object, walay mo reklamo labaw na sa ROW o right of way. Mao kana unsa may tumong atong bridge sa una nga ingon sila haligi ra may gibuhat ni siyaw. Ngano magbutang mag-platform na wala pa ganitay connection na insakto, di ba? So it's a package. Dili mo yun na siya isa-isa, but total package mo yun ka na. So magbuhat ka wala pa kayo dalan na gusto mo eh, no? The purpose is na nagsugod, pero dili ta ka-expect nga nakadali nga makuha. So, ako lang natay balaod, no? Kanang gitawag na sugyod balaod nga gi-file na kaniadto nga hapit na unta na ma-approve sa Senado. Mao kato ang gitawag nato Iligan General Hospital. Karong panahon na
pag mayor na ko, nagpadala tag sulat hangyo kang Congressman Rehencia o kang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na ilang i-push o balik no i-push na balik ang House Bill nga unta mahimo kaning balaod para makabaton kita og hospital nga managed by the DOH. Masin saan na ito paningkamot no din sa iligan, to tell you it's very difficult. And it entails a lot of money, no, sakripisyo, mga tao, dili nga nakasayon. Unlike sa DOH nga, kumiyutag pondo, kada tuig pwede nila punduhan ng dako kayo. Labaw na ang ilang mga infrastructure, no, ano yun ba, bulto yun gani. So we're hoping na pinagi ng balaod karon na nakapasar na sa second reading sa Congress. Hopefully, moabot sa Senado kung ma-aprobar ka na. And I promise, isip mayor, na kita ang main author ng bill kaniadto, kita mismo ang nihangyo, na kung makapasar ka na, dili ta magduha-duha nga mo suporta o mahimo ka na siya o Republic Act na finally ang iligan makabaton og isa ka General Hospital para sa ato ang mga constituents. Kaya balumanta, if we're talking about DOH Hospital, na kana sa category sa may pakpak, no? Sa Northern Mindanao Medical Center, na kung ato i-comparar sa atong City Hospital, dili pa ingana ka-advance, no? Ang atong mahatag na serbisyo sa atong mga pasyente. But nevertheless, no, pag-ulang, taga-ato mong background gamay, taga-ilang kong panahon ninyo din karon, pasensya lang, tama na alas 12, alas 52 pa man, ako lang ipagkalo sa katawhan, labaw na din sa atong mga kauban sa labor, nga ang atong City Hospital, so good sa atong administrasyon, ipalitan nato og bag-o nga CT scan. No, kabantay ta, daghan kayo mga pasyente, o nga mismo pato sa opisina, o baghangyo, nga suportahan sila kay wala tay CT scan sa atong hospital. Mao na nagdesisyon kita nga ano man kung magpalit na lang data, no? Kay ma-charge man ang PhilHealth kung makita ang giyapong hospital. So nagpalit ang state-of-the-art CT scan, natay gibuhat karon nga hospital information system, mao kanang digitalization nato nga ma-computerize na, no, nga atong mga tanan, no, nga kalihukan niya para mas dali ang serbisyo. Labaw na ang kanang gitawag nato ang reklamo nila karon kanang pag-check out. Kaya abta ng duha ka adlaw tuon sa kadaghan sa pasyente. Dagay mga requirements, kausahay dili ma-comply sa mga pasyente, mo na diha ang problema, dagang clog up, no? Nagbutang po kita o nag-install po kita wall mount oxygen system. Experience nato itong panahon sa pandemic nga dagay nahugdan o mga oxygen, di ba ma'am, mga taga-Mercy, no? Nahugdan tag mga I'm sure sa inyo ana mo inyong system sa wall mount. Karon ang City Hospital ato na po nang ibutangan o wall mount para kita na mismo ang mo-produce, no? Kita na mismo ang mo-produce o oxygen kung dili na ta magsaling ato mga katong container sa tawag tangke-tangke. Kaya during the pandemic nakita nato nga nangahurot ang mga tangke, nag-ilog ang mga tao, di ba? So another project ato gibuhat niya ang pag-expand, no, sa hemodialysis center sa unit gikan sa siyam ka bangko karon anytime mahimo na siya 21 chairs. Kanang 21 chairs
Utangan ta times 3, times 4 pa na nga shift. So ubay-ubay yun nga pasyente ang maakatar sa usa ka adlaw. Ato mong gitutukan atong laboratory nga mahimo siyang tertiary level nga equipments, laboratory equipments. Another thing is ang ultrasound, no? Ato po nang i-consider nga paliton. Di ko sure kung naka-approve na ba na o napalit na ba na o na-take up na ba na sa back o wala. But it's one of the mga equipments na nasa sa atuang listahan. Dahil na po tayo full eye center po. No? Kaya daghan kitang mga pasyente sa iligan na magpa-opera o katarak, dito po paingon sa mga private hospital na pardon me for saying masiusaon, we have to compete with the private hospitals. No? Para mahatag yun natong sakto na medical care sa atong mga constituents din sa iligan. Padayon ko sa mga issues na hatag ni Attorney Nilo, ingon sila nagbilin kuno ang kanhi administration o pundo aron ipangita og luna nga dugang kalabayan sa basura asa na ni karon. Nagpalit na hinuon kita og container ban. Kung ako klaroon kanang container ban, mao kana ang advice sa atong DNR Region 10, MGB in particular, EMB, no? Nga magpalit mo container ban para dito ninyo ibutang ang mga residual waste bago ka na i-transport dito sa wholesale o sa Republic Cement. Wala tanang buot-buot na. Atong mga kalihukan tanan, atong steps, guided tanan kung na aprobado, no, na pagtugot ikan sa DNR. Asa man kuno ang pondo sa kwarta nga gi-allocate para sa pagpalit og yuta. Atong klarohon bong Abragan, Councilor. Usa man gyud ka sa membro sa Sangguniang Paglusod. Palihog og kay sa atong budget bigay naman as tanan, makita man as tanan tao kung nabag yung tinuod nga budget o wala. Kaya kung wala, dili ta magbinutbot sa radyo. Di ba? Di ta patakag istorya. Kapoy mo kayo ng mga istorya nga pandaot lang, pagbuhat lang issue. In the first place, kanita ng mga problema kung nakakatar, na-plaster ni tao 9 years ago, humana unta ni karon. Di ba humana na unta ni karon ka problema, dili na unta na, no? Angay for instance ang pag-implement sa environment law, no, sa proseso sa pagkolektang basura, so on and so forth. Kung i-plaster ni talo, wala na unta ng itawag nga ang CMRF nga gihimog landfill. Anyway, natin mga plano, ponpon, ma-update kita sa mga gibuhat na to. But I would like to beg for your indulgence na tagaan tagamay panahon. No? Wala pa ko nakaabot og 2 ka tuig sa mga posisyon karon kung nanikamot kita nga kanitanan nga mga problema masolban ni nato dayon-dayon. I tell you, dili ka ni lisod nga problema o kaya ni natong buhat. Napay another issues karon. Ang mga sikat kuno. Grabe kuno mga pulis karon, mga traffic. Grabe kuno pandakop, wala daw kuno'y kaluoy. Remember, ang sikat na ay official na ordinance. Di ba? Ordinansa ka pila kasika ng allowed per barangay. 9 numbers. Dili pwede nga bahalag illegal atong tugutan. Ang epekto niya na ang traffic congestion, no? Ang epekto niya na ang mga commuters, no, na supposed to be dili mabalga
mabalda nino tungod sa kadaghan ang wala naging klaro nga pagtuman no, sa numero basta lang na illegal na ganon may klaro nga safety measures. Kung na istrikto itong mga kapulisan no, sa traffic para ma-implement natin tarong kung saan ang ordinansa. Padayon ko, pero ayaw mo kabalaka kay hapit na kita mahuman. Nagbaraw ko sa inyong atubangan karon, dili lang isip mayor, kundi isip usa ka ninyo. Usa ka proud nga Iliganon nga nakasaksi sa mga pagsulay o kadaugan sa atong ginhal nga dakbayan. My love for Iligan runs deep. Dili tuon sa politika, kundi sa sa tiunay nga timuha nga makita ang atong komunidad nga mulambo o muasenso. Taga-Iligan ko, mas Iliganon ba gani ko sa ubang mga tao nga gapanaway sa tuwa. Ikatulong henerasyon no Chinese immigrants. Atong nationality Chinese atong kagikan. Sama ni Bong African ang kagikan na ni Spain. Sakto ba? Ha? Pero dili pasabot kung akong itsura insik, no? Ang akong loyalty na rin sa China. Buang ka. Akong biyaan ng Iligan tungkol sa China. No way. Di ba? Usahay ka ng mga issue ba? Mas Iliganon pa kita. Mas inanay pa kita. Kaysa ng uban nga sige panaway, sige pang-issue ka na to. Sa akong pagdako din sa ako nakita mismo na ang mga hagit ug atong giatubang, mga stagnant na ekonomiya, ang kakulang sa oportunidad o mga pakibisog sa atong labor force. Kulang kay opportunity. Di ba? Mga graduates nato din asa mo pa yun? Matong laing lugar, dagkong syudad para makitag trabaho. Di ba? Ano dili man nato hinahin-ayon na yung Iligan nga mobalik ang confidence. No, wala na kita ibabuhat na we are located here in Lanao del Norte. Kaniya to, eskwela pa ko, pag ibalo nila taga Lanao ko, mahanlok ang mga tao na ko. Balay kung sa ako itsura, insik. Mahanlok. Kaya kuno mga taga Lanao, kuyaw kay mukhaog dalunggan. Mamili po, depende, dalunggan is baboy. Dili lang kini abstract ang mga problema alang kanako no kaniya tong mga kawadon sa opportunity. Sila ang mga realidad na nag-umol sa akong pasalig sa paghimo o kausaban sa akong syudad. Matag desisyon sa nga akong himuon, matag inisyatiba nga akong gibuhat it is driven by a heartfelt desire sa pagbayaw sa Iligan o sa katawhan niini. Dili kini bahin sa politika o personal nga ginansya, kini bahin sa pagsiguro sa usa ka mas hayag nga kaubaon alang sa umaabot nga henerasyon. Isip inyong mayor, ako dedicated so ay kaning mabilisaya na to sa pagtrabaho nga walay kakapoy aron matubag kini nga mga hagit o makamugna og syudad din ang matag Iliganon adunay kahigayunan nga molambok.
Mao nang muingong ko matingalang uban iligan na may muingong asenso iliganon. Di ba? Kasagaran mo kung battle cry, slogan sa matag lugar, muingong silang asenso usamis, asenso kauswagan, o sa diya. Di ba? Ang iligan na muingong iliganon. Kay para kanako, kinahanglan ang mga iliganon mamuhunan. Ayaw huna-una ang kwartahan, dili pinansyal, kung dili ang atong kaugalingon para mausab natong iligan. Kaya kung dili kita mo sacrifice, kinsa man, di ba? Nangandoy man kitang maayong lugar, maayong kapuyan, ang security sa atong mga kapatanunan, atong mga anak, atong mga apo, mohon. Wa pa ko'y apo. Pero, how can we move on? Kung puro na lang panaway, puro na lang pandaot, panglait, na wala kita unity na insakto. May commitment to progress and development. Ako nalipay nga ipaambit kaninyo again ang KCC. Ako yun yung ibalik-balik kay grabe ng opportunity kay insulting yun ni Attorney Nilo. KCC Malls o SM Malls labaw na ang paggamit nila simento nga made in iligan. Basi nga made in China o made in Vietnam ni nato natugtan. Di ba? Natay katungod. Nga mo impose niya na labaw na mga trabante kaya usa sa mga incentives ang pagtugot nato paghatag ng insentibo kay kinahanglan ang ilang workforce taga-iligan. Mao nang usa sa atong mga provision sa atong ordinansa na kung naay mamuhunan sa iligan, kinahanglan mo kuha silang empleyado nga gikan sa iligan, dili imported. Diba? Ang imported mo na sa kibalo kung si naadini sa tuwa. As a businessman myself, akong nasabtan ang kamahinungdanon sa pagpalambo sa usa ka business-friendly environment nga nag-awag sa pagtubo o kabag-uhan. That is why I am fully committed to the principles of negosyo iligan, invest iligan, and asenso iliganon. These principles are not just slogans, mao kini akong saad kaninyo. Usa ka saad nga buhaton ang tanan sa akong gahom sa paghimo usa ka lungsod din ang mga negosyo mulambo o ang mga tao muuswag. On this International Labor Day, 138 International Labor Day, ug 122nd Labor Day din sa Pilipinas, let us take a moment to honor the hard work and dedication of our labor force. Atong sa ulugon ng ilang mga nahimo, ilang mga sakripisyo, ug ang ilang dili matarog nga pasalig sa pagtukod ug mas maayong kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya. Ug uban niya na dili usab nato kalimtan ang pag-uswag sa atong nahimo nga magkauban. Magpadayon kita sa pagtinabangay aron matukod ang usa ka lagsik. Para parehas lawas ni mong abragan, lagsik kayo. Ay pagluya-luya ni ako nga. Ang lagsik ta kanunay ato tuhod ba? Nagpista karon ato ta. O mauswagon nga iligan, di na mga oportunidad abunda alang sa tanan. Sa dili madugay uban sa inyong hinuusang paningkamot, pangiligan, mahimong usa ka syudad nga inklusibo, mauswagon o likon. Din ang matag iliganon makatagamtam sa kinabuhi nga may dignidad
kahigayunan o katumanan. Usa nga makagamot, usa nga nakagamot sa panaghiusa, kaluoy o tiunay nga gugma sa atong syudad. Daghang salamat kay inyo kong itugotan nga mustorya gingani kataas. Actually dili man ta ni nako 40, pero gi-challenge mo ko nilo gon. Gi-challenge mo ko niya nga kinahanglan tubagon nimo tanan. So ako yung choice, no? Ako yung tubagon, o ako yung ipakaro, ako yung tagaan o kalinaw, no? Ang ato mga, siyempre, mga alikot-kot sa itong mga kontra, kaya gusto man po mupuli. Di ba? So again, thank you very much sa privilege, no? Sa pag-alagad kaninyong tanan. Happy International Labor Day o Asenso Iligaga. Bakit kaya nagkaganyan ang ating kapaligiran? Doon dito ay luhaan, kahit saan may tagi.